Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. I-interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalledge ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. Questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad kundi pa namin nakahon ni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinumpaan na yan? Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pina-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number 2, di ba ang ombudsman under our Constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency.
Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa Ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Sa inyo po paniwanag, hindi ko alam kailangan ito sa NBI kung meron sa Ombudsman. Useless ito eh. Useless. Oh, I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat.